Ang Baryo Mapait ay isang liblib na lugar sa paanan ng bundok, malayo sa syudad at malayo rin sa kabihasnan. Tahimik ang paligid, tila napag-iwanan ng panahon. Hindi dumadaan ang mga sasakyan roon maliban na lang kung sadyang pupunta ka. Ang mga bahay ay gawa pa sa kahoy, ang karamihan ay luma at may mga bubong na tulyapis, habang ang daan ay gawa sa batuhan at putik tuwing umuulan. Pero ang mas kapansin-pansin sa lahat ay ang amoy ng hangin, malamig pero may kakaibang samyo, para bang laging may nilulutong halaman o gamot. Iyon pala ay galing sa ilang kabahayan na nagsusunog ng mga tuyong dahon, tila ba may sinusunog silang sumpa o masamang espiritu. Sa baryong ito nakarating si Junie, isang binatang galing sa Maynila. Napilitan siyang lumipat sa probinsya dahil sa hirap ng buhay sa lungsod. May nakilala siyang tiyuhin na may maliit na talyer sa baryo, at pinakiusapan siya nitong tumulong bilang mekaniko. Akala niya ito na ang simula ng panibagong buhay, simple, payapa, at malayo sa gulo. Noong una, tila totoo nga. Tahimik ang baryo. Mabait ang mga tao. Pero may mga napapansin si Junie na hindi niya agad binigyang halaga. Tuwing alas 6 ng gabi, halos wala ng tao sa kalsada. Tila ba may takot ang lahat kapag lumulubog ang araw. Isinasara na ang mga bintana, sinisindihan ang mga lampara, at may ilan pang ang naglalagay ng tuyong damo sa harap ng kanilang pintuan. Maselan lang sila, isip ni Junie. Baka takot lang sa lamok o hayop. Pero isang gabi, may narinig siyang sigaw sa di kalayuan. Sigaw ng babae, tila umiiyak at humihingi ng tulong. Agad siyang lumabas, pero wala siyang nakita. Tahimik ang paligid. Maging ang mga alingawngaw ng kuliglig ay tila nawala. May malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok at napansin niyang may tumayong balahibo sa kanyang braso. Kinabukasan, nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay kung may aksidenteng nangyari. Pero umiwas ang mga tao. Ang matandang si Mang Tulio, na laging nakaupo sa tindahan, ay bumulong lang ng, "Huwag ka nang masyadong mag-usisa, iho." Hindi lahat ng tanong kailangan ng sagot. Mula noon, naging mas mapagmasid si Junie. Napansin niyang may ilang bahay na tila abandonado pero may mga liwanag sa loob tuwing gabi. Sa umaga naman ay walang tao. May mga pusa at aso na nawawala. Maging ang mga manok ay tila palaging kulang. Pero walang nagsasalita. Isang araw, nakilala niya si Aling Paya, isang matandang babae na nakatira sa gilid ng baryo. May maliit itong tindahan ng mga halamang gamot at mga ugat, karamihan ay hindi niya kilala. May mga nakasabit na tuyong dahon, butil, at kakaibang amulet sa kanyang kubo. Madalas siyang tingnan ng masama ng mga kapitbahay. "Huwag kang lalapit dyan, Junie," babala ng tiyuhin niya. "May sayad yan." Laging may bitbit na luya kahit saan magpunta. Parang kinatatakutan ang araw. Pero hindi iyon nakapagpigil kay Junie. Tinangka niyang makipag-usap kay Aling Paya nang minsang madaanan niya ito sa palengke. Hindi naman siya tinanggihan ng matanda. Sa halip, ngumiti ito at nagsabing, "May halimaw dito, iho. At hindi mo sila makikita kung wala kang ilaw sa puso. Pero kung gusto mong mabuhay, simulan mong kilalanin ang luya. Yan lang ang tanging sandata mo." Napakunot no si Junie. Para sa kanya, ang luya ay simpleng sangkap sa pagluluto ng tinola. Ngunit tila may ibang kahulugan ito sa baryong iyon. At nang sumunod na gabi, mas naliwanagan siya, o mas tamang sabihin, mas nagtaka. Habang pauwi galing talyer, may nadaanan siyang nilalang na nakaakap sa puno ng mangga. Madilim, pero bakas niya ang anyo nito, hubad, payat, at tila may mahahabang kuko. Nang mahagip ng liwanag ng kanyang flashlight, bigla itong kumaripas ng takbo. Naiwan ang baka sa lupa, hindi pa ang tao, hindi rin hayop. Nang umuwi siya, nahirapan siyang makatulog. Paulit-ulit sa isipan niya ang sinabing, "May halimaw dito," ni Aling Paya. At sa bawat gabi na lumilipas, mas lalong umiigting ang kanyang pakiramdam, para bang may mata na laging nakatingin sa kanya, sumusunod sa bawat kilos niya. At dito na nagsimula ang paglalakbay ni Junie, isang simpleng binatang walang kaalam-alam sa mga nilalang sa dilim, ngunit unti-unting malalantad sa lihim ng Baryong Mapait. Isang baryong pinamumugaran ng mga halimaw at tanging luya lamang ang sandata. Pagkatapos ng mga sunod-sunod na kakaibang karanasan ni Junie sa baryo, mas lalo siyang naging mapagmatsyag. Tuwing gabi ay tila mas lumalalim ang katahimikan sa paligid, at pakiramdam niya'y hindi na ito ordinaryo. Tila may mga matang laging sumusubaybay, mga aninong sumasabay sa kanyang paglalakad pauwi, at ang malamig na hangin ay tila may kasamang bulong na hindi niya maunawaan.
Sa mga araw na yon, nagsimula siyang bumalik sa palengke, hindi lang para bumili ng pagkain kundi para obserbahan ang mga tao. Doon niya muling nasilayan si Aling Paya, ang matandang babae na may tindahan ng mga ugat at halamang gamot. Kakaiba talaga ang tindahan nito kumpara sa ibang mga pwesto. Hindi ito puno ng prutas o gulay kundi puno ng tuyong luya, bawang, dahon ng sampasampalukan, ugat ng makabuhay, at mga bote ng langis na may palutang-lutang na bagay sa loob. Habang ang ibang mga tindera ay masiglang nag-aalok ng paninda, si Aling Paya ay tahimik lang sa isang sulok. Halos walang lumalapit sa kanya, at kung meron man, pawang matatanda lang na parang may itinatagong sakit o lihim. Napansin din ni Junie na tuwing may dumadaan sa harap ng tindahan ng matanda, ay tila iniiwas ng mga tao ang tingin o kaya ay napapailing. Nang isang araw ay naglakas loob si Junie. Nilapitan niya si Aling Paya at magalang na bumati. "Magandang araw po. Pwede pong tumingin-tingin." Itinaas ni Aling Paya ang ulo at tumitig sa kanya. Hindi mapanghusga ang kanyang mata, kundi para bang sinusukat siya. Saka siyang umiti, isang ngiting may kasamang pag-unawa at lalim, na para bang matagal ka nang kilala ng isang tao ngayon mo palang nakita. "Abay, bihira ang batang lumalapit sa akin," wika ng matanda. "At kung makikita mo ang tindang ito, ibig sabihin may mata ka." Napakunot no si Junie. "Ano pong ibig niyong sabihin?" "Hindi lahat ng mata ay nakakakita sa katotohanan. Ang iba hanggang balat lang. Pero ang iyo, nagsisimula ng gumising." Kinuha ni Aling Paya ang isang piraso ng luya, binalot ito sa dahon ng saging at iniabot sa binata. "Ito'y bitbitin mo palagi. Ilagay mo sa bulsa ng dibdib mo. Huwag mong kakainin. Huwag mo ring ibigay kahit kanino. Baka sakaling magising ka ng buo." Napatingin si Junie sa luya. Sa unang tingin ay karaniwan lang ito. Medyo maliit, medyo matigas, at may maputing sapal. Pero nang hawakan niya ito, tila may init na dumaloy mula sa kanyang palad papunta sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na parang may tumapik sa kanyang balikat at nagsabing, "Ligtas ka hanggat hawak mo ako." Mula noon, araw-araw ay dumadaan si Junie sa tindahan ni Aling Paya. Hindi man siya bumibili araw-araw, pero nakikipagkwentuhan siya sa matanda. At sa bawat pag-uusap nila, may bagong natutuklasan si Junie, tungkol sa mga halamang gamot, mga anting-anting, at higit sa lahat, sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. "Hindi lahat ng aswang ay lumilipad," sabi ni Aling Paya isang araw habang naggagayat ng ugat ng luya. "May mga niyanggaw din mga taong natuklaw pero hindi pa ganap. Sila ang pinakamapanganib sapagkat sila'y mukhang tao pa, pero unti-unti nang sinasakop ng kadiliman." "Paano yon, Aling Paya?" tanong ni Junie. "Paano mo malalaman kung niyanggaw na ang isang tao?" "Marami kang mapapansin," sagot ng matanda. Nangingitim ang mata, lumalakas ang pangamoy, parang hayok sa karne, at hindi makatingin sa araw. Pero ang pinakauna mong mapapansin, hindi sila matitiis sa amoy ng luya. Biglang napaisip si Junie. Ang nilalang na nakita niya sa puno ng mangga ay umatras nang itutok niya ang kanyang flashlight, pero baka hindi ilaw ang iniwasan, baka ang luya sa bulsa niya. Napatingin siya sa matanda. "Bakit niyo po ako binigyan ng luya?" "Dahil ikaw ay sinusubok," sagot ni Aling Paya. "At ikaw lamang ang makapagpapasya kung ikaw ay magiging biktima o magiging tagapagligtas." Mas lalong lumalim ang pag-isip ni Junie sa mga panahong iyon. Sa tuwing naririnig niya ang mga sigaw sa gabi, o ang pag-ungol ng hangin na tila may sinasabi, ay mas pinipisil niya ang luya sa kanyang bulsa. At sa tuwing ginagawa niya yon, parang may lamig na nawawala sa kanyang paligid. Isang araw, habang pauwi galing trabaho, may nakasalubong siyang batang umiiyak sa gilid ng daan. Nilapitan niya ito para tulungan, ngunit nang yumuko siya, biglang gumapang ang takot sa kanyang katawan. Ang bata ay may mapupulang mata, at ang balat nito ay tuyot at nangingitim. Nang subukang hawakan siya, parang may malamig na enerhiya na dumaan sa kanyang kamay. Agad niyang hinugot ang luya sa bulsa. Sumigaw ang bata. Tumakbo. Mula sa kalsada hanggang sa masukal na bahagi ng gubat. Naiwan si Junie na nanginginig at pawis na pawis, pero hawak pa rin ang luya. Kinabukasan, agad siyang pumunta kay Aling Paya. "Ano pong nakita ko kagabi?" tanong niya. "Isang niyanggaw. Baka bata pa noong natuklaw. Hindi pa ganap pero delikado na. At kung hindi ka maingat baka ikaw ang isunod." Dito nagbukas ang isip ni Junie. Hindi ito basta engkanto-engkanto lang. May tunay na panganib.
At ang simpleng luya na kinukutya ng mga tao sa lungsod ay may lakas na kayang iligtas sa kamatayan o sa pagiging halimaw. Dumaan ang ilang araw na tila tahimik ang paligid. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, ramdam ni Junie na may nagkukubling panganib. Lumalalim na ang gabi, at sa kanilang sityo, kung saan kadalasan ay patay sindi lamang ang ilaw at kaluskos ng mga hayop ang naririnig, ay nagsimulang marinig ang mga hindi maipaliwanag na ingay. Isang gabi, habang si Junie ay nagpapahinga sa kanyang kwarto, napansin niyang tila masyadong tahimik. Wala man lang kahol ng aso, kuliglig o huni ng ibon. Tanging malamig na hangin lamang ang humahaplos sa kanyang bintana. Habang nakahiga, bigla niyang naamoy ang isang mabahong amoy, parang nabubulok na karne. Napabalikwas siya ng bangon. Hindi ito normal. Bumaba siya at tinungo ang kusina. Dito niya napansin ang kaunting kaluskos mula sa labas ng bahay. Lumapit siya sa bintana at dahan-dahang sumilip. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang anino, tila isang tao, pero nakayuko at may kakaibang paggalaw. Parang hindi ito naglalakad kundi gumagapang na parang hayop. Biglang lumingon ang nilalang, at doon niya nakita, mapupulang mata na tila naglalagablab, at isang bibig na may malalaking ngipin, nangingitim ang balat, at may nakadikit pang mga hibla ng damo at putik. Napaatras si Junie at mabilis na hinugot ang luya sa kanyang bulsa. Isinuksok niya ito sa pintuan habang isinara niya ng mahigpit ang bintana. Bigla siyang naalala ang sinabi ni Aling Paya, ang luya, basta sariwa at dalisay, ay may lakas na kayang iwasan ng mga siyanggaw at aswang. Biglang kumalabog ang bubong nila. Sunod-sunod. Para bang may tumatalon, dumadagan at gumagapang sa itaas. Muli siyang napaluhod, pinikit ang mga mata at taimtim na nagdasal. Dinampot niya ang natirang luya sa kusina at inilagay sa bawat bintana. Sa mga oras na yon, hindi na siya nagdalawang isip kung may katotohanan ba ang lahat sapagkat naranasan na niya. Ilang minuto ang lumipas, tila kumalma ang paligid. Bumalik ang mga kuliglig, ang aso sa kapitbahay ay tumahol ulit, at unti-unting nawala ang amoy ng nabubulok. Dahan-dahan siyang sumilip muli sa bintana. Wala na ang nilalang. Kinaumagahan, agad siyang nagtungo kay Aling Paya. Dumaan siya sa bahay ko kagabi. Gusto niyang pumasok. Tahimik si Aling Paya. Saka siya tumango. Alam ko. Narito ako para gabayan ka, Junie. Pero may mas malalim kang papel sa lugar na ito. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Hindi ito basta sadyang pagkikita. Ikaw ay napiling bantay, sagot ng matanda. Ang baryo ay unti-unti nang sinasakop ng mga ninggaw. Ang ilan sa kanila ay mga taong kilala mo. Kaibigan, kapitbahay, kaanak. At kung hindi ka kikilos ngayon, mawawala ang kabutihan sa lugar na ito. Para kay Junie, hindi biro ang responsibilidad. Ngunit hindi na siya makakabalik sa dating takbo ng buhay. Ang gabing iyon ay nagbukas sa kanya ng mundo na dati hindi niya pinapansin. Ang mundo ng dilim, lihim at paglaban para sa liwanag. Bilang unang hakbang, tinuruan siya ni Aling Paya kung paano gumawa ng pangkalan ng depensa, pinaghalong luya, langis, dahon ng bayabas, at dinikdik na asin. Inilalagay ito sa mga sulok ng bahay at sa mga pinto upang hindi makapasok ang masamang espiritu o ninggaw. Kasama nito, binigyan siya ng isang maliit na mutya, kulay puti na parang perlas ngunit mainit sa balat. Ito raw ang magiging pananggalang niya kung sakaling maharap siya sa panganib na walang luya o ibang gamit. Hindi ito basta mutya, ani Aling Paya. Ito'y binasbasan ng mga albularyong ninuno. Ngunit tandaan mo, Junie, ang tunay na lakas ay hindi mula sa mutya, kundi sa paninindigan mong huwag magpadala sa takot. Gabi-gabi, ginamit ni Junie ang kanyang natutunan. Gumawa siya ng mga pangharang sa kanyang bahay, naglalagay ng luya sa bulsa ng bawat kasuotan, at nagsimulang magmasid sa mga kilos ng tao sa baryo. Laking gulat niya nang mapansin na ang isang kapitbahay, na matagal nang hindi nakikita sa umaga, ay laging gising sa gabi at laging may sugat sa leeg na hindi gumagaling. Posible kayang siya ay ninggaw na, tanong ni Junie sa sarili. Hindi na siya makatiis. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang, pero hindi pa niya alam kung paano. Kaya't muling bumalik siya kay Aling Paya upang humingi ng gabay para sa susunod na hakbang at para malaman kung paano nga ba maililigtas ang isang taong unti-unti nang nilalamon ng dilim. Makalipas ang ilang araw mula sa gabing binisita siya ng ninggaw, mas lalong naging matalas ang pakiramdam ni Junie.
Hindi lamang niya naamoy ang mga kakaibang amoy, kundi nararamdaman din niya kapag may malapit na panganib, tila may ikalawang paningin siyang unti-unting nagigising. Habang nagpapatuloy ang araw-araw niyang buhay sa sitio, mas marami siyang napapansin. May mga tao sa baryo na dati pala kaibigan, ngayon ay tila mailap na. May mga kabataang hindi na lumalabas ng bahay sa araw, at ang ilan sa mga matatanda ay tila bang laging pagod at may mga bahid ng sugat na hindi maipaliwanag. Isang hapon, habang bumibili siya sa tindahan ni Aling Rosa, napansin niya si Mang Tonyo, isang dating magsasaka na malakas at palabiro. Ngunit ngayon, tila ba natuyuan ng dugo ang kanyang balat. Namumutla, may bahagyang pula ang mata, at ang tinig ay paos na parang galing sa ilalim ng lupa. Ayos ka lang po ba, Mang Tonyo? Tanong ni Junie. Tumango lang ito, ngunit saglit na nagtitigan ang kanilang mga mata, at doon nakita ni Junie ang malinaw na senyales. Ang mata ni Mang Tonyo ay parang may dalawang pupil, at sa ilalim ng kanyang mata ay may bakas ng itim na luha. Mabilis na napaatras si Junie at inilabas ang isang pirasong luya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito lumapit sa kanya si Mang Tonyo, sa halip ay dahan-dahang lumakad palayo, parang isang hayop na nasugatan. Lumingon ito ng isang beses, at sa katuluyang nawala sa masukal na likuran ng tindahan. Hindi na nagdalawang isip si Junie. Agad siyang bumalik kay Aling Paya at ikinuwento ang kanyang nakita. Isa na siya sa mga unang nalaso ng dugo ng Mingaw, paliwanag ni Aling Paya. Kapag ang isang tao ay pinainom o pinaliguan ng ihi o laway ng Mingaw, dahan-dahan itong nagpapalit ng pagkatao. Hindi agad halata sa simula, pero kapag dumating na ang ikapitong gabi, tuluyan na itong magiging nilalang ng dilim. Napag-alaman din ni Junie na ang prosesong ito ay tinatawag na pagsalin ng dilim. Ang mga Mingaw ay may kakayahang palihim na paramihin ang kanilang uri sa pamamagitan ng lason. At sa kanilang baryo, unti-unti nang lumalaganap ito. Kinabukasan, naglakad si Junie sa palibot ng sitio at sinadyang obserbahan ang mga tao. May mga batang naglalaro ngunit wala ng sigla sa mga mata. May mga matatanda na parang wala sa ulirat. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang isa sa kanyang malalapit na kaibigan, si Eric. Sa gitna ng tanghaling tapat, nakita niyang nakatayo si Eric sa gilid ng punong mangga. Hindi gumagalaw. Hindi umiimik. At nang lapitan niya ito at marahang tinapik sa balikat, biglang tumalikod si Eric na may malamig na tingin. Junie, anito? Anong ginagawa mo rito? Hinahanap kita kanina pa. Hindi ka raw pumasok sa trabaho. Ayos ka lang ba? Ngunit hindi sumagot si Eric. Sa halip, bigla itong umisi, isang ngiting pilit, pilipit, at walang damdamin. Napansin ni Junie ang bahagyang sugat sa batok ng kaibigan, at ang tila paninigas ng kanyang mga daliri. Pati ang kanyang leeg ay parang may nakabukol na ugat na kulay itim. Pasensya ka na. May sakit lang ako, sabi ni Eric bago ito lumakad papasok sa kakahuyan. Muling kinutuban si Junie. Tila ba si Eric ay isa na ring biktima ng pagsalin ng dilim? Bumalik siya kay Aling Paya at ibinahagi ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na lamang sila nag-usap. Pinasama na siya ng matanda sa isang lihim na lugar, isang luma at abandonadong balon na umano'y dating lugar ng ritual ng mga albularyo sa baryo bago pa man tuluyang sinakop ng modernong panahon. Dito, itinuro sa kanya ang mga palatandaan ng pagbabago sa isang tao, pagkakaroon ng itim na luha, senyales na ang puso ay nagsisimula ng maangkin ng dilim. Pag-iwas sa liwanag ng araw, lumalakas sila sa gabi at nanghihina sa sikat ng araw. Kakaibang amoy ng katawan, may bahid ng nabubulok na karne o dugo. Pagbabago ng paningin, nagkakaroon ng kakaibang refleksyon sa mata. Paglayo sa simbahan o banal na lugar, ang banal na enerhiya ay tila nagpapahirap sa kanilang katawan. Hindi pa huli ang lahat para kay Eric, ani Aling Paya. Ngunit kailangan natin ng mas malakas na pamatay-lason, isang orasyon, isang pagbabasbas, at isang sakripisyo. Tila napabuntong hininga si Junie. Unti-unti na niyang nakikita ang lawak ng laban. Hindi ito simpleng pagtatanggol lang ng sarili. Isa itong digmaan ng kaluluwa laban sa mga dating kaibigan, kakilala, at kababaryo na ngayoy hindi na mga tao. Ngunit sa puso ni Junie, isang bagay ang malinaw, hindi siya urong. Hindi habang may hawak siyang luya, at hindi habang nasa kanya ang paniniwalang may kabutihang dapat iligtas. Pagka-uwi ni Junie mula sa lumang balon kung saan siya tinuruan ni Aling Paya ng mga palatandaan ng Mingaw, hindi na siya mapalagay. Habang naglalakad pa uwi, dumaan siya sa maliit na kubo ni Lolo Feliciano, isa sa pinakamatandang nakatira sa baryo.
Kilala ito bilang dating manggagamot at tagapag-ingat ng mga lumang kwento. Lolo Feliciano, bati ni Junie habang tinatapik ang bukas na bintana. Pwede po ba akong makiusap ng ilang saglit na oras nyo? Ah, Junie, tugon ng matanda habang dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang banig. Ano nang dahilan ng iyong pagdalaw? Gusto ko pong malaman ang mga lumang kwento tungkol sa Ninggaw. At kung paano sila sinugpo noon. Napabuntong hininga si Lolo Feliciano. Matagal na panahon na mula noong huling nagpakita ang mga Ninggaw sa ating lugar. Pero kung muling bumabalik ang anino ng dilim, kailangang maalala natin ang mga kwento ng nakaraan. Kwento ng panganib mula sa itaas ng bundok. Ayon kay Lolo Feliciano, may panahon noon na bawat 5 taon, may nawawala sa baryo, kadalasang bata o buntis. Sa simula, pinaniniwalaan lamang itong gawa ng mga ligaw na hayop. Ngunit nang mapansin ng mga matatanda ang mga kakaibang sugat, tuyong dugo, at ang amoy na naiwan sa paligid, napag-alaman nilang may mas madilim na nilalang na sangkot. Ang unang Ninggaw na naranasan namin ay dumating sa gitna ng tagtuyot, ani Lolo. Tuyo ang lupa, tuyo ang pananim, pero ang mga bangkay ng hayop, basang-basa ng dugo at laway. Isang albularyong nagngangalang Kapitana Bining ang naging sandigan ng baryo noon. May kaalaman ito sa mga panangga laban sa dilim, kabilang ang pinaghalong pulbos ng pinatuyong luya, langis ng nyog, at dasal na Latin na tinatawag nilang orasyon ng liwanag. Ikinuwento rin ng matanda na may isang binatang kagaya ni Junie noon, si Gaspar, ang anak ng isang mananahi. Siya ang pinaniniwalaang naunang nilapitan ng Ninggaw at nabigyan ng marka. Ngunit dahil sa maagap na pagkilos ni Kapitana Bining, naagapan si Gaspar gamit ang isang uri ng paglilinis na may kasamang paliligo sa batis at balot ng luya sa katawan. Mga alaala ng digmaan sa gabi, minsan din daw na sinalakay mismo ang baryo ng 3 Ninggaw. Hindi nila alam kung saan galing ang mga ito, ngunit ayon sa alamat, galing ito sa kabilang bundok, sa lugar na tinatawag na Tuktok ng Wakwak, kung saan daw naninirahan ang mga nilalang na hindi kayang hawakan ng araw. Sa isang gabi, habang tulog ang karamihan, nakarinig sila ng malalakas na sigaw. Nang magsilabasan ang mga tao, may ilang kabataang babae na nawawala, at ang ilan sa mga bahay ay may bakas ng pagsira ng bubong. Sa sobrang takot ng mga tao, marami ang lumisan. Ngunit kaming natira, nagtulong-tulong. Nagtayo kami ng mga patibong gamit ang luya, asin, at pinaghalong ihi ng baka at halaman, paliwanag ng matanda. Labanan ito ng diskarte. Hindi mo sila pwedeng harapin ng padalos-dalos. Mga bawal noon na dapat pa ring sundin ngayon. Ayon pa kay Lolo Feliciano, may ilang mahigpit na batas sa baryo noon tuwing nararamdaman nilang may kakaibang presensya. Bawal ang lumabas pagkatapos ng ika-8 ng gabi. Bawal ang mag-iwan ng kahit anong pagkain sa lamesa, lalo na't may dugo. Ang mga buntis ay kailangang paliguan ng pinaglagaan ng luya bawat linggo. Tuwing kabilugan ng buwan, may dasal na isinasagawa sa gitna ng plaza. Hindi ito basta pamahiin lang, Junie. Ito'y paraan ng pagtatanggol sa ating kaluluwa. Kapag binaliwala natin ito, para na rin nating pinapasok ang dilim sa ating mga pintuan. Ang nawalang aklat ng Banahaw, may binanggit rin si Lolo Feliciano na isang mahalagang aklat, ang aklat ng Banahaw na naglalaman ng lahat ng orasyon, ritual, at panlaban sa mga nilalang ng dilim. Ang sabi-sabi, tinago ito sa isang kuweba sa paanan ng bundok Banahaw, at tanging ang may malinis na dugo at matibay na loob lamang ang makakahanap dito. Kung gusto mong iligtas ang sityo natin, kailangan mong hanapin ang aklat na yon, dagdag pa niya. Hindi sapat ang luya kung dumami na sila. Kailangan mo ng dasal na kayang magpasiklab ng liwanag. Tumango si Junie. Sa dami ng kanyang natutunan mula sa matanda, mas lalong tumibay ang kanyang paniniwala na hindi ito basta-basta guni-guni lamang. Lahat ay may pinanggagalingan. Lahat ay may kasaysayan. At kung gusto niyang matapos ito, kailangan niyang humukay sa pinagmulan. Pag-alis niya sa kubo ni Lolo Feliciano, dala niya ang mabigat na kaisipan, at isang matibay na desisyon, hahanapin niya ang aklat ng Banahaw, kahit ano pa ang humarang sa kanyang daraanan. Pagkatapos ng mahaba at mabigat na pag-uusap kay Lolo Feliciano, isang direksyong malinaw ang lumitaw kay Junie. Kailangan niyang hanapin ang aklat ng Banahaw, isang sagradong kasulatan na tanging mga piling nilalang lamang ang maaaring makatagpo. Ngunit ang daan patungo rito ay hindi madali. Kailangang tumawid sa gubat ng dilim, isang lugar na kinatatakutan ng mga taga-Sitio Pulo, at bihirang pasukin kahit ng mga mangangaso. Sa pagsikat ng araw kinabukasan, dinala ni Junie ang ilang gamit, isang itak, ilang piraso ng tuyong luya,
isang bote ng langis, at ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Aling Paya, kwintas na may palawit na pinatuyong bungang luya. Nagsimula siyang maglakad papasok sa gubat, ang hangin ay malamig at ang mga sanga ng punong kahoy ay tila may matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Simula ng pakikipagsapalaran, habang mas lumalalim ang kanyang nilalakaran, mas nagiging kakaiba ang paligid. May mga tunog na hindi karaniwan, kaluskos ng dahon na walang hangin, at mga huni ng ibong tila umiiyak. Bigla siyang napahinto nang marinig ang isang kuk-kuk-kuk-kuk, tila kaluskos ng tila tandang ngunit mas malalim at mas may tonong tao. Pagharap niya, may isang matandang tandang na may mapupulang mata ang nakatayo sa gitna ng daan, parang naghihintay. Isa ka bang gabay? Tanong ni Junie, bagamat wala siyang inaasahang sagot. Laking gulat niya nang biglang magsalita ang tandang. Hindi lahat ng humahanap ay dapat makarating. Subukin muna kita, binata. Ang tandang may dalawang mata, ang tandang ay hindi basta tandang. Isa itong bantay likha, nilikhang mula sa dasal ng mga sinaunang albularyo, na inilagay sa gubat upang subukin ang sinumang gustong hanapin ang aklat ng banahaw. May dalawang mata ito, isang kulay pula at isang kulay ginto. Ang pulang mata ay nakakakita sa nakaraan, at ang gintong mata ay nakakakita sa intensyon ng puso. Kung totoo ang layunin mo, makakadaan ka. Pero kung may bahid ng pagdududa ang puso mo, lalamunin ka ng gubat, sabi ng tandang habang pumailan lang ang kanyang tinig na tila hangin sa pagitan ng mga puno. Sinubok si Junie. Binigyan siya ng 3 pagsubok ng tandang. Pagsubok una, ang puno ng pagkalimot, dinala siya sa isang punong may puting dahon at itim na ugat. Sinabi ng tandang, ito ang puno ng pagkalimot. Kapag hinawakan mo ito, maaaring makalimutan mo ang iyong layunin o kaya'y makalimutan mo ang lahat ng sakit sa nakaraan. Hinawakan ito ni Junie, at agad niyang naramdaman ang alon ng damdamin, inaalok siya ng kapayapaan, ng pagkalimot sa kanyang mga trauma, takot, at alaala ng kamatayan ng kanyang ina sa kamay ng Minggao. Ngunit nagdesisyon siyang bitawan ito. Ang sakit ay paalala kung bakit ako lumalaban, bulong niya. Pagsubok ikalawa, ang salamin ng pagkatao, ang tandang ay naglabas ng mahiwagang salamin mula sa ilalim ng mga tuyong dahon. Sa pagtingin dito, nakita ni Junie ang kanyang sarili, ngunit hindi bilang siya, kundi bilang isang Minggao. Dugo ang bibig, itim ang mata, at sugat-sugat ang balat. Tanggap mo ba na sa iyong paghahanap, maaari kang magbago, at baka maging tulad nila? Tanong ng tandang. Tumulo ang luha ni Junie, ngunit tumango siya. Kung iyon ang kapalaran ko, pipiliin ko pa rin ang paglaban. Pagsubok ikatlo, ang daan ng walang hanggan, ang huling pagsubok ay isang daan na paikot. Paulit-ulit siyang pinapabalik ng gubat sa parehong punong may mga nakasabit na balat ng hayop. Tila niloloko siya ng daan. Tila walang katapusan. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Aling Paya, kapag nalilito ka sa daan, gamitin ang amoy ng luya. Kumuha si Junie ng isang piraso ng tuyong luya mula sa kanyang bulsa at nilamukos ito. Ipinahid sa ilong at nilanghap ang amoy. Sa kanyang pagkagulat, isa sa mga punong kahoy ay naglabas ng usok, isang palatandaan. Sinundan niya ito at tumambad sa kanya ang isang kuweba, puno ng ugat at mga inskripsyon sa pader. Tagumpay ng pagsubok. Pagdating sa bungad ng kuweba, muling nagpakita ang tandang. Ngunit ngayon, ang mata nitong ginto ay naging bughaw. Malinis ang iyong loob, Junie. Ang aklat ng banahaw ay nasa loob. Ngunit tandaan mo, hindi libro ang tunay na kapangyarihan, kundi ang taong humahawak nito. Sa huling sandali bago siya pumasok, tinuka ng tandang ang kanyang palad. Lumabas ang kaunting dugo at iniwang marka, isang bilog na may 3 linya. Tanda ng pinili. Proteksyon at responsibilidad. Pagtatapos ng bahaging ito sa pagsulong niya papasok sa kuweba, dala ni Junie ang tapang, karunungan mula sa matatanda, at ang marka ng isang binatang handang magsakripisyo. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ito pa lang ang simula ng tunay na pagkakabangon. Pagkapasok ni Junie sa kuweba, agad siyang sinalubong ng malamig na ihip ng hangin at kakaibang alingasngas ng mga bulong. Sa bawat hakbang ay tila mas lumalalim ang pakiramdam niyang may matagal nang nagbabantay sa loob. Ang paligid ay nababalutan ng mga ugat ng punong kahoy na tila gumagalaw, at sa bawat pader ay may mga ukit ng mga nilalang na parang kalahating tao, kalahating hayop. Ito na nga ang sinaunang aklatan ng banahaw, kung saan nakatago ang lihim ng mga albularyo, at pati na rin ang mga itinatagong kaalaman ng mga aswang. Nakita niya ang isang pedestal sa gitna ng kuweba, at sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang lumang aklat na balot ng balat ng hayop,
may ukit na bulaklak ng luya sa gitna. Lumapit si Junie, at sa sandaling hinawakan niya ang aklat, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Walang iliri karapatang humawak niyan maliban sa aming lahi. Sa likuran niya ay biglang lumitaw ang ninggaw, mas malaki, mas matulis ang mga kuko, at ang balat nito ay kulubot na tila tuyong kahoy. Ito na ang dating tao na sumira sa buhay ni Junie, ang nilalang na naging dahilan ng kanyang trauma at paggising sa mundo ng kababalaghan. Ang una at huling harapan hindi agad umatake ang ninggaw. Sa halip, lumakad dito paikot, pinagmamasdan si Junie na hawak ang aklat. Kilala kita. Ikaw ang batang tumakas, anak ng babaeng albularya. Hindi mo ba alam? Itinadhana ka naming maging kasapi. Ngunit pinili mong tumakas. Tumindig si Junie at sumagot, hindi ako tumakas. Lumaban ako. At ngayon, babawiin ko ang lahat ng kinuha nyo, buhay, dangal, at katahimikan. Sa sandaling iyon, sinunggaban siya ng ninggaw. Mabilis ang nilalang, parang anino na may katawan. Ngunit mabilis ding umatras si Junie, sabay hagis ng tuyong luya sa paligid. Nang tumama ang luya sa katawan ng ninggaw, agad itong napaatras, napasigaw ng tila nasusunog. Aard! Anong ginawa rin? Ang lihim ng luya dito naalala ni Junie ang turo ni Aling Paya, ang luya ay hindi lang proteksyon. Kapag sinamahan ng dalang panata at lakas ng kalooban, ito ay nagiging armas. Habang nilalabanan ang ninggaw, binuksan ni Junie ang aklat ng banahaw at mabilis na naghanap ng pahina ukol sa ritual ng paglinis. Sa pahina 44 ng aklat, nakita niya ang ritual ng apoy ng lupa, isang seremonya na gumagamit ng luya bilang pangunahing elemento. Pinunit niya ang isang bahagi ng aklat kung saan naroon ang mga salita, saka isinaboy ang luya sa paligid habang inuusal ang dasal, sa ngalan ng liwanag, sa biyaya ng lupa, sa lakas ng ugat ng luya, ikaw na isinilang sa dilim. Bumalik ka sa alabok. Lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kuweba. Umingit ang paligid at parang may lindol sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ninggaw ay hindi na makalapit kay Junie. Tinamaan ito ng usok mula sa nasusunog na luya, at unti-unting natupok ang balat nito na tila bulok na kahoy na sinilaban. Pagkatuklas ng katotohanan sa gitna ng pagkasunog ng ninggaw, narinig ni Junie ang huling bulong nito. Hindi mo alam ang lahat, may mas malakas pa sa akin, ako'y alagad lamang, at tuluyan na itong naging abo. Naiwan si Junie, hingal, pagod, ngunit hawak ang aklat at isang bagong katotohanan. Ang ninggaw na ito ay hindi ang puno ng kasamaan, kundi isang kasangkapan lamang ng mas malaking nilalang o puwersa. Lumapit siya sa pedestal at sinarado ang aklat. Tumahimik ang buong kuweba, at sa huling pag-ikot ng hangin, isang lagusan ang bumuka sa likod ng pader, palabas ng gubat. Paglabas sa gubat, sa kanyang paglabas, sinalubong siya ni Lolo Feliciano at ilang matandang albularyo mula sa iba't ibang barangay. Dala nila ang balita, ramdam na nila ang pag-uga ng enerhiya sa paligid. Ang pagkatalo sa ninggaw ay senyales na nabawasan ang kadiliman, ngunit hindi pa ito tapos. Bumati si Lolo Feliciano, malapit ka na, Junie. Pero tandaan mo, ang digmaan ay hindi lamang laban sa nilalang, kundi laban sa sarili, sa takot, sa pagdududa. Ihanda mo ang puso mo. Ang susunod ay mas matindi. Isang malalim na hina habang nakaupo si Junie sa ilalim ng punong mangga sa labas ng gubat, pinikit niya ang mga mata at inalala ang lahat ng nangyari, mula sa pagkahuli sa kanya, pagtakas, pagkakilala kay Aling Paya, hanggang sa pagharap sa ninggaw. At sa kanyang dibdib, nararamdaman niya ang init, hindi ng takot, kundi ng paninindigan. Pagkaraang talunin ni Junie ang ninggaw sa loob ng kuweba ng banahaw at makuha ang aklat ng sinaunang albularyo, bumalik siya sa baryo dala ang bagong lakas, kaalaman, at isang matibay na panata. Hindi na lamang siya isang binatang biktima, kundi isa ng mandirigmang tagapagtanggol. Pagbabalik sa baryo, pagpasok pa lang niya sa baryo ay agad siyang sinalubong ng mga matatanda at ilan sa mga kabataang natuto ring maniwala sa mga nilalang sa dilim. Iba na ang tingin sa kanya, hindi na siya isang binatang tumatakbo sa gubat, kundi isang batang lalaking bumalik mula sa kamatayan, buhay at may layunin. Lumalapit ang mga tao upang siya'y kamayan, yakapin, at tanungin kung totoo ba ang mga kwento. Tahimik lamang si Junie, ngunit ang kanyang presensya pa lang ay tila sumisigaw ng totoo ang lahat. Dinala siya ni Lolo Feliciano sa harap ng simbahan ng San Gabriel, kung saan naghihintay ang buong konseho ng mga albularyo, kasama na si Aling Paya. Doon inihandog sa kanya ang batik ng bantay lahi, isang telang may bordang luya, bawang, at mga ugat ng kahoy,
simbolo ng kanyang bagong papel bilang tagapangalaga ng baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Ang panata sa gitna ng bilog na nilagyan ng asin at luya, binigkas ni Junie ang kanyang panata. Ako si Junie, anak ng liwanag, tagapagmana ng mga albularyo. Ipinapangako ko na hindi ako urong sa harap ng dilim. Ang bawat nilalang na nagnanais sirain ang kapayapaan ng aming lupa ay aking haharapin, hindi bilang bayani, kundi bilang anak ng bayan. Tumayo ang mga albularyo, sabay sabing, tinanggap ka na ng lahi. Isa ka ng tagapangalaga. Pagbabalik ng katahimikan, muling nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga aswang ay bigla na lamang hindi na nagpapakita. Ang mga bata ay muling nakakapaglaro sa labas, ang mga matatanda ay nakakahinga ng maluwag sa gabi. Naitayo muli ang baryong minsang nilamon ng takot. Ngunit alam ng lahat, lalong-lalo na ni Junie, na ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang aklat ng Banahaw ay nanatiling nakatago sa ilalim ng simbahan, binabantayan ni Junie at ng mga bagong gising na albularyo ng henerasyong iyon. Ang bagong pagsasanay bilang bagong bantay, sinimulan ni Junie ang pagtuturo ng mga sinaunang kaalaman sa ilang kabataan na may potensyal, mga batang nakakaramdam ng mga enerhiya sa paligid, o yung mga pinapanaginipan ang mga babala ng kalikasan. Siya na ngayon ang guro, gaya ng minsang naging si Aling Paya sa kanya. Tinuruan niya sila ng kahalagahan ng bawang, luya, at asin, ngunit higit sa lahat, ng tapang, malasakit, at pagkilala sa sarili. Ang bagong banta isang gabi, habang siya ay nagbabantay, may dumating na matandang hindi taga roon. May mahabang baston, takip ang mukha, at malamig ang boses, magaling. Natalo mo ang isa sa mga alagad. Ngunit bata pa lamang ang digmaang ito. Darating ang pinuno. At hindi sapat ang luya upang siya ipigilan. Tumayo si Junie, pinanatiling matatag ang loob. Kung darating siya, hihintayin ko siya. Sa bawat hakbang niya papunta rito, may luha ng dugo siyang pagdadaanan. Ngumiti ang matanda, sabay sabing, bantayan mo ang mga panaginip mo. Minsan doon unang tumutubo ang dilim. At bigla itong naglaho sa hangin na parang usok. Ang pagmumuni-muni sa kanyang pag-iisa sa tuktok ng burol kinabukasan, pinagnilayan ni Junie ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang bata pang sarili na tumakbo mula sa isang halimaw, ang takot na humabol sa kanya sa loob ng maraming taon, at ang sandaling ginamit niya ang luya, isang simpleng halamang ugat, upang iligtas hindi lang ang sarili, kundi ang buong baryo. Ngayon, siya ay isang albularyong handang harapin ang anumang nilalang, anumang anino, anumang pangarap na bumabagabag sa bayan. Ang bagong simula sa pagtatapos ng araw, sa ilalim ng dilaw na langit ng dapit hapon, pinanood ni Junie ang mga batang naglalaro sa tabing kalsada. Naroon si Yumi, ang dating batang kinidnap ng Ninggaw, masigla at masayahin na. Nilapitan siya nito at sinabi, "Kuya Junie, salamat po ha. Wala na po yung halimaw sa panaginip ko." Napangiti si Junie at sinagot, "Hindi na siya makakabalik. Hanggat nandito tayo para sa isa't isa, walang halimaw ang makakabalik." Habang papalubog ang araw, tumayo si Junie. Itinaas niya ang kanyang baston na gawa sa kahoy ng banaba, at may nakaukit na bulaklak ng luya, simbolo ng kanyang panibagong buhay. Ito ang wakas ngunit isa ring bagong simula.